Pag-usapan natin, Senator, yung matagal yun ng akusasyon, yung bank accounts, no? Kasi importanteng mapag-usapan ito dahil matagal nyo nang binabanggit yan, no? Dun sa, para sa, to refresh the memory of our viewers, gaano ba kaseryoso itong allegation ninyo dito sa joint bank accounts di umano na mag-ama? Dun sa ill-gotten wealth issue, tatlo yung lalabas dito. Una, yung bank account mismo ni Sarah na more than 100 million na hindi niya dineclare sa salin niya. Yung sa kanya lang ito. Yan, that's one. Tapos next, yung bank account niya na joint with Duterte, the father. Ito na yung may pumasok na daang-daang milyon na abot sa billions yung transactions, total transactions. Yan yon. Yan yung pangalawang issue. Yung pangatlong issue ay yung nag-encash siya ng cheque from a drug lord while she was mayor. So dalawang beses ito. Dalawang beses siya nag-encash ng manager's check. At hindi lang siya, pati yung mga kapatid niya, si Hanilet, so apat silang nagre-receive ng dividendo. Hindi pala, tatlo Hanilet, pati si Digong. So 5 silang tumatanggap every 6 months from a drug lord. Yan yon, dividendo eh. So nung una cheque yung pagbayad sa kanila, kaya doon na-flag yung manager's check, 2. Then after 2 years, after 4 payments na every 6 months, na sila ng cash na diretsong hinuhulog sa kanilang mga accounts. So yun yung... Gaano po kayo ka-confident dito sa inyong aligasyon? Kasi technically, kung sakaling mag-decide yung impeachment court na pabuksan yung mga bank accounts na yan, and they're very, very powerful, di ba, yung impeachment court. Dalawa pwedeng mangyari. Ma-confirm yan o mapahiya kayo. So how confident are you? Very confident, no? I am sure of it. Kaya nga ito, nakita mo, since 2016 ko pa ito nilalabas, ano ang reaction nila Digong dito? Gibain ako. Hindi yung i-address yung issue. Palagi nilang, ina-unleash niya yung mga troll farm nila to attack me personally, bawiin yung amnesty ko, papatay ako, lahat ginagawa niya. But he never addressed this. Diba hindi siya pumirma ng waiver? Noong ko pa pinapapirma to, 2016 pa lang. Hanggang nung sa Quadcom last year, diba gumawa siya ng eksena nung sinabihan siya ni Congressman Suarez na pumirma ka na ngayon. Para lang, baka pwedeng pumirma ka na ngayon para magkaalaman na. O gumawa siya ng eksena para maiba yung usapan. O sampalin daw niya ako. Nung pumayag ako sampalin, ayaw pa rin. Diba? Kasi daw, joint daw yon nung asawa niya. Sabi ko, hindi joint na asawa mo. Joint kayo ni Sarah dyan. Andiyan dyan si Sarah. Si Sarah hindi umiimik. Diba sa sa sungit ng tao na yon, humaharap ng issue yan. Hindi niya maharap. Kasi alam nilang totoo. In short, sa tapang nila o sa yabang nila, kung hindi totoo yan, madaling isampal sa mukha ninyo yan, di ba? Yeah. Tama? Dito sila naduduwag. Nilabas ko rin yan nung nagka-hearing sa Senate kay Man Scarpio at kay Pulong Duterte. Sabi ko, pirma ba kayo ng waiver to prove me wrong? Ayaw nila. Ilang beses yon, ayaw nila. Kaya nga ito, ginagawa yan nila Bato, nila kung sino-sino mga pro-Duterte senators para mapigilan itong issue na ito. Okay, ngayon, ito yung sinasabi ko. Marami kasi magsasabi na, hindi, beyond naman yan. Hindi naman yan time na vice president siya. Di ba? Ganun yung sasabihin. Alam mo, ito na ngayon papasok yung nature yung quasi-judicial kung bakit political, judicial ang nature ng impeachment court. Kasi kung purely judicial ito, kunyari mga Supreme Court justices yung mga naglilitis niyan, maraming technical. Madidismiss ito by pure technical matters.
Pero because of the the political nature of the impeachment court, tatlo yung criteria dito. Sa huwes kasi, kung may ebidensya ba? Kung may ebidensya ba, yun lang enough na sa kanila. Sa impeachment, tatlo. Una yung ebidensya. Kung may ebidensya pa, pagka sabihin yes, o sige, punta ka sa next question. Ano ba? Ito ba ay nakumbinsi ba yung taong bayan? Okay ba sa taong bayan? Hindi ko mo may ebidensya, pagka ayaw ng taong bayan tanggalin sa pwesto, hindi pa rin. Kagaya nung kay Bill Clinton. Na-present ng prosecution yung ebidensya about the illicit relationship with Monica Lewinsky. Pero for the American people, they don't care. Oo. Then yun yung third question, yung policy question. Will it be good for the country na matanggal yung presidente? O yun, ekonomiya kasi nun, maganda ekonomiya ng US. Yeah. Parang yung political question, sige, okay lang naman yan. Everybody makes the same mistake. Pero kung karumagdumal, yun. Kaya mas mabigat yung mas exhaustive yung impeachment than kung purely mga huwes lang yung mag-aano dyan. Kasi yung huwes, makitid lang pananaw nila, ebidensya lang. Sa hindi. Lahat. May political question, may policy question ka pa, aside from the evidence. So, ultimately, yun. Yung decision. Doon naman sa sinasabi nyo na yung in-encash na manager's checks galing sa drug lord. How sure are you na galing sa drug lord? Nakalagay doon si Sammy Uy. At si Sammy Uy, sinabi na nito ni Las Cañas na partner ito ni Michael Yang. At hindi na didispute yan. Tapos makita mo itong si Sammy Uy, declared ito na number 1 campaign contributor ni Digong, partner niya ni Digong. Tapos titignan mo, walang other means ito na pwede siyang makapagbigay ng ganong dividendo. Makapagbigay ka ng dividendo ng 40 to 55 million every 6 months doon sa Duterte family. Every 6 months ito. Yan yun. Okay. Itong testimony ni Las Cañas na ito ay sinumiting niya na sa ICC. Ito ay na cross-examine na siya dito at yan yun. Part na yan ng kanyang affidavit. Tapos, ganun din ang lumalabas na mga information, other information on the ground.